Kung merong kakasa, kahit sino mga kapatid, patunayan nila ng kanilang iglesia, may apostolic succession, makakonect sila. May hamon si Darwin Gitgano. Sabi niya lahat ng mga pastor, kung sino yung makapagpatunay na mayroon silang connection doon sa mga apostles, pag mapatunayan nila, aalis ako sa Romano Katoliko. Doon ako interesado. Yan, ang pahayag ni Pastor James. Pero nakipagkasundo ka ni Brad Jando, live ba sa programa mo na June 30, haharap ka at magkita tayo sa Cagayan de Oro para magiging final yung hamon mo na makipagdebate sa akin o kaya kay Father Darwin. Di mo ba tinawagan ka ni Bro Jando? Balik muna natin. May tumawag. Sino ito? Hello, kabalo. Hello. Sino ito? Sino ito? Si Jando. Kaya mo bang patunayan, Jando, na yung yung Katoliko mo, Romano Katoliko mo ay nasa Biblia, sa King James Version? Meron akong balita sa iyo, bro, na sabi mo kasi pag ikaw ka magiging sa kalawal yung makakaharap sa'yo. Hindi, ito ngayon. Ang sinabi ko kasi ito. Makinig ka dyan do. Makinig ka. Ang sinabi ko ganito. Makinig ka dyan do. Ang sinabi ko dyan do, ito. Hindi. Ito. Ang sinabi ko, patunayan mo na yung Romano Katoliko mo. Hindi pa ako tapos, bro. Wait lang, patapusin muna ako. Sige. Ngayon, June 30, pupunta si Brother Wendell Talibong sa Cagayan de Oro Cathedral. At iniimbitahan ka niya na magpakita sa kanya para magipagpirmahan ng tema para dati natin sa nating debate. Hindi. Ito ngayon ang message ka. Sabihin mo kay Talibong ito. Sabihin mo kay Talibong, tumawag siya dito sa akin at patunayan niya na yung Romano Katoliko niya ay nasa Biblia, sa King James Version. Tapos, bro. Tapos. Hindi, makinig kayo kasi iba yung mga pinagagawa ninyo eh. Iba yung mga pinagagawa ninyo de Jando, iba yon. Ito, sa akin kasi may mechanics kasi ako Jando. Gusto mo nang mataranta kasi di pa ako tapos dito. Nakabayan mo na ako. Wag mo naman sabihin sa kapag-usan mo, programa mo ko eh. Tapos mag-aaral ka sa programa mo. Hindi, wag mo akong turuan. Wag mo akong turuan diyan sa kademonyuhan mo. Sige, magsalita ka. No, ang tanong ko sa iyo, bro, magpapakita ka ba kay Brother Wendell ngayong June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate? Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Kahit sino. Kahit nga sigit gano ang ko eh. Okay, bro. At least nag-ilag sa'yo na ikaw ay haharap. Ay, oo. Okay, yun mga kapatid, klarong-klaro, galing mismo sa bibig ni Pastor James na magkita kami, live yan sa program niya sa June 30. Kaya pagpunta ko sa Cagayan, eto, nag-message talaga ako sa kanya, pero di talaga ako sinagot. Walang reply, di nagpakita si Pastor James. Sa talakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kumusta? Ito ang iyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Kumusta sa lahat ating mga taga-subaybay?
para sa mga suking taga-subaybay sa atin at sa mga bago pa lang, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. Huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At hanggang ngayon, wala pang kumakagat. Babasahin natin yung mga komento sa ating pinopost mga kapatid, na ako po ay handang lipat sa ibang sekta as long as they can prove the apostolicity of their church. So may reels tayo at babasahin natin. Enjoy po ako sa mga comment ng ating mga kapatid, no? May 54,000 views po tayo ngayon, and then 1,000 comments babasahin din natin. Lilipat ako sa inyong sekta, sa inyong iglesia, sa isang kondisyon po, no? So sabi ni June Darunday, pagsunod o paggipangita sa Ginoo dili succession. Dito siya nagkamali mga kapatid. Pinaka-importante po yung succession. Bakit hindi importante sa inyo? Dahil hindi kayo tunay na iglesia eh. Paano natin nandito yan sa 15? 10-15 ba sa Romans chapter 10 verses 15, and how shall they preach except they be sent? Kailangan ipadala eh. Even as it is written, how beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things. Sabi dito, but they do not all hear to be glad tidings for Messiah Lord, who hath believed our report. So belief cometh of hearing, and hearing by the word of Christ. But I say, did they not hear? Yea, verily, their sound went out into all the earth, and their words unto the ends of the world. But I say, did Israel not know? First Moses said, I will provoke you to jealousy with that which is no nation, with a nation void of understanding will I anger you. So anong sabi dito? Whom then shall they call on him, in whom they had not believed? And how shall they believe in him, whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Paano ba nila preach sila kung hindi sila pinadala? Konektado talaga. Pinaka-importante, kapatid na Jude Darunday, kung succession pa'y basihan, wala na change ang mga Gentiles. Ikadwa, labaw sa tanan, pamatud yanaamoy kalabtanan sa mga apostol, biblically and spiritually. Kaya nga, patunayan nyo, yung mga iglesia ni Cristo, hindi na naghahamon sa atin. Wala na, no? Bakit ba bigla na kayong silent ngayon, no? Importante, Brother John, ang apostolicity sa simbahan. Yan ang patunay na kayo ay pinadala ng Diyos. Dahil ang mga apostol pinadala, being sent. Sinong nagpadala sa inyo? Kung wala kayong koneksyon sa pinadala ni Kristo, importante. Kung hindi sa inyo importante ang apostolic succession, therefore, patunayan na ang inyong iglesia ay walang apostolicity. So therefore, piki. Okay, pasensya na po ha. Siguro sa Brother John ng tunay, pero ang kanilang iglesia ang piki. Okay? Ang daming nagkukomento, mga kapatid. Nga naman, maoday na ibasihan sa Ginoo sa pagluwas sa tao. Ang apostolic succession, buhat ang criteria. Inyo na. So therefore, hindi sila ito ang pinakamatibay na tunay ang Iglesia Katolika dahil sa apostolic succession from Peter
until this very time, 266 popes na, 266 na ang ating mahal na Santo Papa, meron tayong proof na merong apostolic connection. Hello, Father Darwin, watching from Aliuza, North Cotabato, Analiza, Kapirayan, Kaunan. So, maraming salamat sa mga nagpadala ng mga stars, no? Maraming salamat po. At meron din mga greetings sa birthday. Si Maria Apple Apali, hello Father, good morning and have a wonderful day. Ping. Salamat po. No? Good evening Father, kanang tagalain sikta, dili jud na sila kasabot. Kasabot man pero dili lang mudawat. No? Gusto nila tinuan ilhon. Tinuod nga fake, tinukod sa tao, mga bakak, kitit sa inyong mga membro. Taga is the Akin sa ay labaws ang Ginoong Hesukristo o si Ellen G. White ang RCC tinungkod sa ato Ginoong Hesukristo 33rd AD. Yan mga kapatid, yan ang tunay, no? Pero hindi nila yan tinatanggap, mga kapatid. Challenges on mga pastors, wala pang tumatanggap, ha. Meron ding tumatanggap si Pastor Rian Fuentes. No, binago niya yung topic natin. Pero hindi tinanggap yung apostolicity. Gumagawa siya ng ibang topic. Father, si Father, Pastor Rian Fuentes daw mo kasa. Tingnan mo, akong pamatud-an, Padre Darwin. Akong specific si Kristo o ang mga apostol baptist. Sila mga spiritual ancestors, dili na sa Bohol, online pwede ra sad, face-to-face sa Cebu, ganahan ra kung ikaw makadialog kay formal. So, hindi siya kumakasa sa topic. Ang topic na gusto ko is apostolic succession sa Baptist. Nang unang binigyan ng authority ni Kristo si Pedro. Matthew chapter 16 verse 18. So, i-connect nyo yung sarili nyo kay Pedro. Si Pedro lang ang nakatanggap ng susi. Binago. Tumanggap pero gumagawa ng iba. Pangalawa, hindi naman harap na tayo ng iba. Dahil si Pastor Rian ginagamit ng negosyo yung debate. Pati ako sinusulisitan during debate nila ni hindi nga kami kasama eh. Pero bakit ba ako sinusulisitan niya? So yung debate ginawa niya ng milking cow, no? So, hindi maganda yon, Pastor Rian. Magsusulisit ka dahil meron kang debate. Kaya nga, lagi siyang haharap ng debate. Kahit ako nga ay sinusulisitan niya. Dahil hindi kami kasama. No? Kung ako ay hindi kasama niya, bakit ako sinusulisitan niya? Dahil ginagawa niya yung debate niya para makapera siya. Hindi maganda yan. Nakita sa media si Pastor Rian Fuentes, ingon siya dili daw tinuod private deliverance. Sana mag-interview siya. Wala naman siyang ina-interview eh. Yung mga biktima dapat interviewin niya. Hindi, bawal judgmental, Pastor Rian. So, hindi mo nga natapos ang isang session sa isang process. Sabi niya, kailangan tatlo yung ma-observe ko. Hindi pa natapos, bago pa lang nagsimula, lumabas na siya. Tignan mo. I'm sure wala jud mo observe Anna Father D. Wala, hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon, maghihintay ako hanggang bukas mga kapatid. Kung merong kakasa, kahit sino mga kapatid, patunayan nila na ang kanilang iglesia may apostolic succession, makakonect sila kay San Pedro at sa mga apostol. Tingnan natin ngayon. Tumatanggap si Pastor Rian pero binago ang topic. Tumatanggap pero hindi maka face to face sa topic natin. Maura gyapon fata dili gyapon mo balhin kay maayo na kaayo kag kita diha sa Katoliko ginigisyo og kalag pride naman lang good ng imodre. Bisan wala jud mo dungga anang inyong pagsangpit sa Ginoo kay sa mga bato man mo base si Rico Ponduyo Gino. Hindi din ko makasana. Nagkomento lang. Unya sa Bible na saad bawal man ang pumupunta sa ribulto. Yung topic natin is apostolicity, hindi about sacred image. So,
Walang kakasayan, Father. Wala. So, babasahin ko, no? Ako yaw manultining paria. Murag sikin sang barayta, murag sikin sa makaadto naglangit. Tingnan nyo, hindi ito matanggap. Nagkukomento lang, no? So, si Vinny Ragora Hadol, no? Tanggapin nyo yung natin, topiko. No? Pero hindi ko makasama, kapatid. Ay, kay Sao na ni Why tinudan na Father Richard Amba, si Rita Vihante kana jud Father aron makita ang mga sulpot kung magkapasar ba. Tingnan natin mga kapatid, no? Si Wap Ethereal ang connected sa mga apostol dili corrupted nga iglesia, pinaka-corrupt nga pundok ng grupo nimo. Katangahan ang tinampaluslos nimo, president na jud ang nagbulgar sa sex, money and politics in the Philippine Church. Tutyo ka, Father. So yung si Wak Ethereal, it is all the views of some members of the church, but you are not focusing on the apostolicity of the church. Patunayan no na hindi galing ang mga patunayan nyo yung simbahan nyo nung natakita kayo sa simbahan sa mga personal issues sa ilang members, ilang leaders. Yung leader namin, yung mga obispo, yung mga santo papa, hindi naman yung founder ng simbahan, si Kristo po hindi pa rin. So personal attack at huminim po, yabang nang walang alam. Rico Surikaw tuloy, no? So tanggapin ninyo dahil wala akong alam. Then may alam ba kayo? No. Go Clint, Apostolic Connection is true ordination by laying of the hands, not by reading and cleaning the words in the Bible. Even Paul nag-warn kang Timothy to not lay hands and give the authority to those who are sinning. 1 Timothy chapter 5 verse 22, do not hurry to lay hands, not by just reading the Bible, on anyone, ordaining and approving someone for the ministry of an office in the church, or reinstating expelled offenders, and hereby shares the sins of others. Keep yourself free from sin. So laying of hands pala, example, Jesus ordained Peter and other apostles by laying of hand. So these 12 apostles, the authority to ordain disciples, example, Peter, then ordained Ignatius or Clement, etc. Then Clement or Ignatius again can ordain someone. So the hierarchy now is that Jesus, Peter, Clement, Ignatius, then the next generation. Yan apostolic succession. Today, nagbasa lang ng Biblia, may connection na. Are you daydreaming, bro? Kaya ang tinanong ko, sino yung mga nag-ordain until umaabot sa point? Ikaw mismo ang nag-ordain, parang family tree yan. As example from Jesus to Peter. So maganda itong comment ni kapatid ni Go Clint. Yan ang totoo. Yung connection natin sa mga apostol. Nagbabasa lang ng Biblia and then nag-prove na silang tunay. Pwede ba yun? Kaya ang tinatanong ko, sino yung mag-ordain until umaabot ka sa point? Pakinig ka, Rian Fuentes. Ikaw mismo ang nag-ordain para parang may family tree yan. An example from Jesus to Peter to Clement. To the next generation, malretrace at malretrace yan. Kung walang proof, fake church yang sinimulan nyo. Nung mga umalis sa one true church na mga antichrist, 1 John chapter 2 verse 19, and they are the ones to divide the one flock founded by Jesus Christ that came to the Roman chapter 16 verse 17. Sila yung hula na mag-divide. Kaya kasi division is the sign of Satan. Kaya 60,000 plus na, which is the contradicting sa sinabi one flock lang, John chapter 10. Maganda itong comment ni Go Flint. Yan. So with your respect, know the history of the Bible first. Before you make an argument, read the book Misquoting Jesus by Dr. Bart Earthman, who is a historian, scholar of the Old and New Testament, Jeremias, Jaime Jr. Pero hindi pa rin tumatanggap. Yon ang patunayan ninyo, yung iglesia ninyo. May apostolic connection. Nanawagan tayo ngayon sa mga East Day. Meron ba kayong apostolic connection? Baka konektado lang kayo ni Ellen G. White. Hindi yan magsisilbi, mga kapatid.
Know the history of your church. Kung walang connection sa mga apostles, labas ka na doon. Kailangan ba yan? Kinakailangan po. Kapag walang authority yung nagtuturo sa'yo, maraming kamalian po yan. Okay? Okay, magpasalamat tayo sa mga nagpadala mga sa diha na ang laay nila, Father, kay dili jud makonect ang ilang founder ha, dili na magdaghan og yaw-yaw founder as in founder jud. So it is so yung unang nagtatag na apostolic connection ba yan? Yan ang patunayan ninyo, no? Yan ang challenge ko sa inyong lahat. Wala pang kumakasa na pastor, ha? Meron lang tumatanggap si Pastorian, pero binago yung topic. Ano ba yan, kuya? No? Di mo, anak mo balhin si Father sa inyong pundok kung mapatunayan mo na ang iyong simbahan ay tunay. Di jud na makakonek apostolic. Wala silang apostol. Siguro si Apostol Kibuloy, no? Na maghimo-himo na po ni sila content creator. Kinsa tong pastor nagimahal niya yang sikta tubagan ninyo si Father, no? So wala pang kumakasa. Nganong kang Pedro manjod i-trace ang succession. Di ba dapat kay Kristo? Kaya nga, kumakunik ka ni Pedro, therefore kunik ka ni Kristo. Ano ba ito si Philbert Ligonas? Si Kristo hingpit nga example, si Pedro masalay pon. Totoo yan. After gani pagbungat ni Kristo sa Matthew 16:18, basaha ang ubos. Totoo yan. Nasipyat si Pedro, nagkasala si Pedro. Hindi ko naman sinabi na walang sala si Pedro. Kung ayaw pag Pedro i-connect ang succession, dito dapat ni Kristo. Kaya nga na-connect tayo ni Pedro, dahil kung ma-connect tayo ni Pedro, dahil siya ang nakatanggap ng susi. Hindi si Marcos, no? So, kailangan, kaya hindi ma-connect ni Pedro. May apostolic connection pa kayo. Yan. Sagutin nyo yan. Wala pang sumasagot, mga kapatid. Birahi, Mr. Daig, para ma-convert na ninyo si Father Darwin kay atat ka man, kaayo ba yan? No. May hamon si Darwin Gitgano. Sabi niya lahat ng mga pastor, kung sino yung makapagpatunay na mayroon silang connection doon sa mga apostles, pag mapatunayan nila, aalis ako sa Romano Katoliko. Doon ako interesado. Aalis ka sa Romano Katoliko, Darwin. Patutunayan ko na kami yung may connection sa sa 12 apostles. At patutunayan ko na rin na wala kayong connection. Yung Romano Katoliko ay walang connection sa mga apostles. Ako yung tumanggap sa hamon mo. Naghahamon ka kasi Naghahamon ka kasi. Pero dahil malinaw yung kasunduan, kaya tinawagan natin. Di ba ba? Live niya mismo. Nang tinawagan siya ni Bro Jando sa live niya. Sinisiguro ni Bro Jando kung makipagkita ba June 30. Tulad sa ginawa nila ni Brad Jolito Daig ng Seventh-day Adventist. So, okay. Ito mga kapatid, balik natin ang tawag. May tumawag. Sino ito? Hello. Sino ito? Sino ito? Si Jando. Kaya mo bang patunayan, Jando, na yung yung Katoliko mo, Romano Katoliko mo ay nasa Biblia, sa King James Version? Meron akong balita sa iyo, bro, na sabi mo kasi pag ikaw ka makikiti sa kalawal yung makakaharap sa'yo. Hindi, ito ngayon. Ang sinabi ko kasi ito, makinig ka dyan, makinig ka. Ang sinabi ko ganito, makinig ka dyan, ang sinabi ko dyan, ito. Hindi. Ito, ang sinabi ko, patunayan mo na yung Romano Katoliko mo. Hindi pa ako tapos, bro. Ito, patapusin muna ako. Sige. Ngayon, June 30, pupunta si Brother Wendell Talibong sa Agayan de Oro Cathedral. At iniimbitahan ka niya na magpakita sa kanya
para nakipagpirmahan ng tema para dati natin sa nating debate. Hindi. Hindi. Ito ngayon ang message ka. Sabihin mo kay Talibong ito. Sabihin mo kay Talibong, tumawag siya dito sa akin at patunayan niya na yung Romano Katoliko niya ay nasa Biblia sa King James Version. Tapos bro. Tapos. Hindi. Hindi, makinig kayo kasi iba yung mga pinagagawa ninyo eh. Iba yung mga pinagagawa ninyo de Jando, iba yon. Ito, sa akin kasi sa akin kasi may mechanics kasi ako Jando. Unang matalanta kasi di ba ako tapos dito, nakabayan mo na ako. Wag mo naman pakita kapag gusto mo programa mo ko eh. Tapos mag-aaral ka sa programa mo. Hindi, wag mo akong turuan. Wag mo akong turuan diyan sa kademonyuhan mo. Sige, magsalita ka. So, ang tanong ko sa iyo, bro, magpapakita ka ba kay Brother Wendell ngayong June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate? Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Kahit sino. Kahit nga sigit gano ang ano ko eh. Okay, bro. At least nag-inline sa'yo na ikaw ay haharap. Ay, oo. So, yun. Oo talaga. Haharap siya para sa kasunduan. Pero ni Anino, di nagpakita. So, kung maalala niyo, tinawagan siya ni Bro Jando kasi at gusto niya patunayan mo na ang Roman Catholic mabasa sa King James Version. Okay. Kung yun ang gusto mong paksa na debate, edi wag mong itanong sa live mo. Gawin mong formal sa debate. Kung gusto mo King James Version lang, o di pagbigyan King James Version. Sabi niya, dahil si Bro Jando nang tinawagan kasi, pinutol niya. Pinutol niya. Ipakita natin yung tawag ni Bro Jando na pinutol niya. Hindi. Sabi ko, hindi. Basahin. Gusto niya King James Version lang. King James Version. Yun ang problema. Ito pa, di siya gusto ng history. Pero nagtaka tayo, di gusto ng history. Sandali muna. May nagtawag. Di siya gusto na history, pero ito. Talibot daw. Na ako, mayabang kayo. Mga mayabang, yon ang sabi niya. Kristo na nagtatag sa Romano Katoliko noong 33 AD. Na noong 29 AD, umakyat na siya sa langit. Sino? So, yung nasa sa Davao na sino? RJ. Sige, sagutin niyo ako. Pati si RJ. Busy siya pinanganak eh. 33 ang kanyang edad nung pumanik na langit. Imagine, ang kondisyon niya, King James Version lang. At sabi niya, 29 years old, pumunta sa langit. Mabasa ba yung King James Version? Kaya nga, gusto niya, pag maipit, sa history, King James Version lang. Di na pwede gagamit ng ibang mga version ng Biblia, basta King James Version lang. Kaya, tinanong siya ni Bro Jando, King James Version lang. At sabi mo, ang nag-compile sa Biblia ay si Atanasio. Saan yan mabasa? Hindi. Sabi ko, hindi. Basahin mo ngayon, basahin mo, yung binasa mo, basahin mo dito sa King James Version. Hindi. Hindi nga. Ang sabi ko kasi, oy, makinig ka. Bakla pala ito eh. Makinig ka. Gusto mo dito sa programa ko ikaw magsasalita? Makinig ka. Sa King James Version basahin mo.
King James Version natin mababasa na si Athanasius ang Hindi, yung binasa mo, basahin mo sa King James Version. Kasi ang tanong ko sa iyo, ang tanong ko kasi sa iyo, ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ako nagtatanong lang. Hindi. Sa King James. High blood at nataranta na dito si Pastor James. Basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa nyo dyan eh. Gusto mo kasi stricto sa King James Version eh. Sige. Stricto talaga siya. Dapat King James Version lang. Lalo na yung binanggit niya dito na kung si Kristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko, sinong Kristo? Dahil umakyat sa langit ang Panginoon Jesucristo, 29 years old umano, samantalang 33 ano Domini na itatag ang simbahang Katoliko. Kung gusto mo iyon ang friendly discussion, huwag mong itanong sa live. Pagandaan mo yan sa debate, pero dapat nang nag-uo ka na makipagkita ka John 30 sa live mo, pastor ka naman. So, para sa mga miyembro mo, talagang si pastor ay may isang salita at hindi magsisinungaling dahil pastor ka. Pero, asan ka? John 30, nag-message ako sa iyo. Di ka nag-reply. Eto. Sige na mga mayabang na mga CFD at ikaw Darwin Gitgano. Sige na, sagutin nyo na ako. Ikaw Talibong. Sagutin nyo na ako, mayabang kayo eh. Sige. Sino ngayong Kristo na nagtatag sa Romano Katoliko noong 33 AD? Na noong 29 AD, umakyat na siya sa langit. Sino? So, yan ang magka-problema talaga si James. Paghaharap sa debate tapos ang kondisyon niya, King James Version lang. Bakit? Saan ba sa King James Version na 29 years old umakyat na siya sa langit? Dahil, una, tandaan niyo mga kapatid, tayong mga Katoliko, hindi tayo sola eskriptura tulad dito mga nagsusulputang sikta. Pero, kaya gumagamit tayo ng mga history. Pero sila na istrikto na dapat sa Biblia lang at King James Version, edi mangangamuti ka sa argumentong yan. Bakit? Binanggit mo, 29 years old, umakyat na ang Panginoon doon sa langit. Sige nga, sa King James Version, saan yan mabasa? Pero kung gusto mo na iyon ang pinakamabigat na katanungan para sa debate, huwag mo itanong dito. Ihanda mo yan sa pagpakipagharap sa debate. Okay? Kaya nga, binalikan siya ni Bro Jando dahil siya gumagamit ng history. Halimbawa, sabi niya, ang nag-compile ang tanong kasi ni Bro Jando, kung hindi Katoliko, ang nag-compile ng Biblia, sino? Ang sagot niya, si Athanasio. Alam naman niya si Athanasio, Katoliko. Dito, mapansin ninyo, pinutol niya si Bro Jando. Kasi ang tanong ko sa iyo, ang tanong ko kasi sa iyo, ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ako nagtatanong lang. Hindi. Sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa nyo dyan eh. Gusto mo kasi stricto sa King James Version eh. Sige. Saan sa King James Version? Hindi, yung binasa mo nga, hindi ka pala marunong eh. Yung binasa mo nga, basahin mo sa King James Version. Gusto mo sa King James Version eh. Hindi. Yung binasa mo. King James Version eh, King James Bible eh. Sige, basahan mo ako sa King James Bible. Saan sa King James Bible na si Athanasius ang nag-compile mga... Hindi nga eh. Yung tanong ko sa iyo kasi, basahin mo sa King James Version yung binasa mo. Ano ba naman yan? Ha? Ano ba naman Kasi ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko noon? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ha? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Yun ang tanong ko sa iyo. Mayroon na bang Romano Katoliko? Kasi yung binasa mo, hindi sa King James Version. Kasi nga, yung mga bugos yung mga Biblia ang ginagamit ninyo.
Ini-stricto mo kasi sa King James Bible. Hindi. So, balikan ko sa inyo. Hindi. King James Bible lang. Hindi. Gamitin natin na batayan. Hindi. Sabi niya ni Bro Jando, kaya dapat makinig ka, Pastor, dahil alam mo naman na may mga natangay kang mga miyembrong sumusunod sa iyo at nakikinig sa iyo. Sabi ni Bro Jando, ini-stricto mo kasi na King James Version. Ang sabi niya, palagi niya, hindi. Hindi ba yung totoo na dapat sa King James Version lang? Oh, makinig ka sana. Oh, bago ka mag-react. Tuloy natin. Hindi, yung binasa mo kasi, hindi, yung binasa mo kasi, makinig ka. Hoy, makinig ka. Makinig ka. Walang hindi. Hindi na bro, pag-isang bro kasi. Hindi, ang tanong ko nga sa'yo, ang tanong ko nga sa'yo, ito. May sinyas na siya, ipaputol si Bro Jando. Dito, may sinyas na siya na ipaputol. Mayroon na bang Katoliko noon? May binabasa ka kasi. Hindi, may binabasa ka kasi ang sabi ko, basahin mo sa King James kasi yung binabasa mo, alam ko nasa bugos yan. Basahin mo, sige bro, basahin mo sa King James bro. Hindi, bakit ako? Ikaw nga inutusan ko eh. Inutusan kita, basahin mo sa King James Version. Iba para makalusot ko. Ayan, narinig nyo, ipahinay para makalusot ko. Ang ibig sabihin sa mga di makaunawa ng Cebuano, pahinain mo. Ang itinutukoy niya, si Bro Jando, para makalusot ako. Pahinain mo para makalusot ako. Terang nag-opos. Tinawagan na. 3, 9. Nagsinya siya na di na umano tanggapin ang tawag. No, di na umano tanggapin ang tawag. 5, 7. Ito ang pag-usapan natin dito. Pag mayroong tatawag, ang pag-usapan natin, patunayan nyo, basahin nyo sa Biblia. Kung iba yung gusto ninyong mangyari, ay hindi kayo ma-entertain dito. Yung si Alababot kasi, medyo nayayabangan kasi ako sa kanya kaya pinapasok ko. Pero yun ang ginagawa niya. Yung gusto kong mangyari, iba yung sa kanya. Nag-introduce siya ng iba. Sana nagpakita ka sa noong June 30. Live yun nakasunduan na makipagkita ka. Di ba? Dito sa Usamis, 6 hours ang travel, Usamis to CDO. Pagkatapos, kahit anino, di sumipot. Kahit text, di nag-reply. Ano ga talaga, Pastor? Okay, tuloy natin siya. Ang usapan dito sa akin. Kung narinig man niya yung sinabi ko, hindi yun ang topic ko na gusto kong pag-usapan pag mayroong tumatawag. Kasi, ang sabi ko, pag mayroong pagkaya niyong patunayan or basahin na yung Katoliko, Romano Katoliko nyo ay nasa Biblia. Sa King James Version. Tawag kayo. Yung gustong tumawag, mag-message muna kayo. Wag didiretsong tatawag. Mag-message kayo. Magpakilala kayo. Magpakilala kayo. Si ito, gustong pumasok. For example, si ito, si Wendell Talibong ito, gustong pumasok. Yan. Gusto niya na tatawag ako, no? Tatawag ako sa kanya. At mag-message. Kaya tinawagan natin. Ito mga kapatid. Ang nag-opos. 6, 3, 9, 7, 5, Yan. 7. May sinya siya na wag daw.
Ito ang pag-usapan natin dito. Pag mayroong Tinawagan ko uli. pag mayroong tatawag, ang pag-usapan natin, patunayan nyo, basahin nyo sa Biblia. Pag mayroong pagkaya nyo patunayan or basahin na yung Katoliko, Romano Katoliko nyo ay nasa Biblia. Sa King James Version. Tawag kayo. Yung gustong tumawag, mag-message muna kayo. Wag didiretso tatawag. Mag-message kayo, magpakilala kayo. Mag-message ako sa kanya. Magpakilala kayo. Si ano ito, gustong pumasok. For example, si ano ito, si Wendell Talibong ito, gustong pumasok. Mag-message ako sige. sa kanya. Ito na. Alam niya na may message na ako. Malapit na akong matapos. Bukas na lang, alas 6. Kaya inabangan natin kung mag-live ba siya. Bukas na lang, alas 6. Wala pa siyang live. No? Bukas na lang, alas 6. Wala pang live si Pastor. So, yon. Ang tira na naman ni Pastor, ito, pansinin ninyo. Itong mga video ninyo na nakikita ko, ang yayabang ninyo. Sige. Bro, nagpapasahin ako dito, bro, ha? Nagpapasahin ako dito. Pero kasi Athanasius, sabi dito, is it true that Athanasius compiled the whole Bible? No. It is not true that Athanasius compiled the whole Bible. However, Athanasius, a 4th century bishop of Alexandria, played a significant role in the history of the Christian biblical canon. 367 AD. Yan po mga kapatid, pinagpistahan nila yung video namin nung tumawag. Pinagpistahan daw yung video nila. Dito yung isang CFD. Ito kasi ang nangyari noon. Sinabi niya na wala siyang internet. Naka-cellphone lang siya. Ngayon, nung medyo nagkainitan na yung namin. So, ang proper term dyan, nang medyong nataranta na ako. Diskusyon. Kasi gusto lang niya, siya ang pakinggan. Ayaw. Kung nakita niyo mga kapatid, ayaw makinig. Sino ba ang ayaw makinig? Napansin ninyo mga kapatid? Di ba si Mr. James mismo ano ba yung sabi niya? Ito pa ang sabi niya. Pansinin ninyo Ito pa sabi niya. Kung hindi ang Katoliko, anong relihiyon? At sino? At kailan? Tingnan nyo nga, kung may utak ka, isa-isa lang. Sige, magtanong kayo sa akin, kung hindi ang Katoliko, sino? Di sinagot ko, si Athanasius, Katoliko yun si Athanasius. At yun ay kiniklaim nila na siya rin ang nag-compile. Nandito sa history ko siya rin ang nag-compile. Bakit gumagamit ka ng history kung para sa iyo, dapat King James Version lang? At nang tinanong ka kung hindi Katoliko ang nag-compile, sino? Bakit sinagot mo na si Athanasio na alam mo naman na Katoliko yan? Napaka-common sense yan, Pastor. Ngunit yung common sense ay hindi talaga common sa bawat isa. Okay, tuloy natin siya. Ngayon, ito kasi ang sinabi ko. Una, ang sabi ko, kung kaya niyong patunayan na yung Katoliko nyo, Romano Katoliko nyo ay nasa Biblia, tumawag kayo. Yun po, maliwanag naman yun Kasi nga, yung mga ginagawa-gawa nilang history. Kaya nga, tinawagan natin. So, gusto ka King James Version. Tinawagan natin. Nang tinawagan natin, dapat magpakilala. Nagpakilala ako, nag-message ako. Ay tapos na daw umano siya. Bogus. Hindi totoo yun. Ito, gaya ng ginawa ni Talibong. Yung binasa niya sa John chapter 10, verse 16. Binasa niya yun Ngayon, sabi niya, ito kang Baxter. Ipapakita ko Ito sige, kay Baxter mo. na Bible. Pakita mo yung kang Baxter. Pakita mo. Ito may Katoliko dito. Yung binasa niya, mayroong Katoliko. Ngayon, siyempre, alam ko yun yung Baxter na yun, para Fresh Bible ni Baxter. Sa original, wala talaga yung binasa niya.
Sa original daw, wala talaga yung binasa ko. Dapat ipakita mo kung wala ba. Pero ano ang punto niya? Wala daw. Wala yung binasa niya sa original. Wala. Kaya, ang sabi ko, mangluloko itong tao din itong si Talibong mangluloko ito. Kaya sabi ko, hindi ko ito patatawarin itong tao ito. Hindi na ako mapatawad Hindi ko ito yan. patatawarin. Kasi mangluloko Naloko daw mangluloko. umano Ito, siya. ito yung ito yung binasa niya. Lay down my life for my sheep. Ito ang binasa niya. As my Father knoweth me with love, and I know the Father, so with the special love, I lay down my life for their redemption and salvation. Ito. Ngayon, dito sa 16, ito na. And other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Ito. Ngayon, ang binasa niya ito, yung footnote, na sila lang din ang may gawa. Ito si Talibong ang binasa niya. Wala mga kapatid, sino ba yung manluloko ngayon? Yung Baxter, hindi kami ang gumagawa niyan. At sabi niya, footnote, halimbawa, yung binasa niya na as my Father knoweth me with, yon hindi yun footnote. Sa 15, yon ay tinatawag na paraphrase. At ang sabi niya na kami ang gumagawa, ito, ipakita ko sa inyo mga kapatid. Hindi Katoliko yung Baxter. At pansinin ninyo, hindi yan footnote, pastor. Anong tawag diyan? Kaya nga tinatawag na paraphrased Bible. Iba ang footnote, iba ang paraphrase. Ano po ba yung, ang hirap naman, kailangan pa tayong turo kung ano ang pagkakaiba sa footnote at paraphrase. Sige, di po ba, meron yung, ang galing ng aksyon ni Pastor, i-gaggle mo, di ba? Yan, sige, tingnan mo, Pastor. Ito, ano ang kahulugan ng paraphrase? Ito ang ibig sabihin. Paraphrasing means to state something written or spoken in different words, especially in shorter and simpler from a form to make the meaning clearer. Yun ang paraphrase. Ano ang pagkakaiba sa footnote? Ano ang ibig sabihin ng footnote? Ikaw naman, Pastor, nakita mo pala yung kay Baxter, ginawa po pa bang footnote yung paraphrase? Ito ang salitang footnote, Pastor. Footnote, a note printed at the bottom of the page that gives extra information about something that has been written on that page. Yun ang pagkakaiba ng footnote at paraphrase. Yung binasa mo at binasa ko, hindi yan footnote. Pakita ko sa inyo. Paraphrase yan. Paraphrase at hindi Katoliko ang gumagamit nagawa nito. Protestante po yan. Yun ang gusto nyo, letra por letra, mabasa sa Biblia. Pag nabasa sa Biblia, yun na. Yung iba, nag-print ng Bible o mano na imbento lang o na-research naman pag may time. Pakita ko sa inyo ang dokumento. Halimbawa, yung confraternity version na may one Holy Catholic Apostolic. Lahat kahit Seventh-day Adventist, kahit Iglesia ni Cristo, imbento, version ni Talibong yan. Hindi nila alam. Kung pakita ko sa inyo ang dokumento, may isang version ng Confraternity Bible na special may paraphrase din na confraternity. At iyon ay, ayon sa dokumento,
Yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church na mabasa letra por letra ay minsan lang yon inilabas. Limited edition. So, una, di man tayo letra por letra o sola scriptura, pero pinagbigyan natin sila ng iba't ibang salin, mga kapatid, dahil ang gusto nila, yung letra por letra, mabasa. Ngayon, may manabasa na. So, anong gusto? King James Version lang. Walang history. Pero, gumagamit ng history. Ang problema lang, ang history ay ginawang his history. Kaya mga kapatid, sinagot lang natin itong mga mahal nating kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero, siguro, yun, naiinitan talaga sila sa mga talakayan. Baka apektado na ang kasunduan. Malinaw naman yung pagtawag ni Bro Jando. Live talaga to. Imposible naman. Kung nakalimutan ni Pastor yan. Kaya ikinakalendar ko na isa siya. Nag-text ako. Di talaga nag-reply. Okay. Eto. May tumawag. Sino ito? Hello. Sino ito? Sino ito? Si Jando. Kaya mo bang patunayan, Jando, na yung yung Katoliko mo, Romano Katoliko mo ay nasa Biblia sa King James Version? Meron akong balita sa iyo, bro, na sabi mo kasi pag ikaw makikita sa kalawal yung makakaharap sa'yo. Hindi, ito ngayon. Ang sinabi ko kasi ito, makinig ka dyan do. Makinig ka. Ang sinabi ko ganito, makinig ka dyan do. Ang sinabi ko dyan do, ito. Hindi. Ito, ang sinabi ko, patunayan mo na yung Romano Katoliko mo. Hindi pa ako tapos, bro. Patapusin muna ako. Sige. Ngayon, June 30, pupunta si Brother Wendell Talibong sa Agayan de Oro Cathedral. At iniimbitahan ka niya na magpakita sa kanya para nakipagpirmahan ng tema para dati natin sa natin dibating. Hindi. Ito ngayon ang message ka. Sabihin mo kay Talibong ito. Sabihin mo kay Talibong, tumawag siya dito sa akin at patunayan niya na yung Romano Katoliko niya ay nasa Biblia sa King James Version. Hindi, makinig kayo kasi iba yung mga pinagagawa ninyo eh. Iba yung mga pinagagawa ninyo de Jando, iba yon. Ito, sa akin kasi sa akin kasi may mechanics kasi ako Jando. Nakabayan mo na ako. Wag mo naman pakita kapag gusto mo programa mo ko eh. Tapos mag-aaral ka sa programa mo. Hindi, wag mo akong turuan. Wag mo akong turuan diyan sa kademonyuhan mo. Sige, magsalita ka. Ang tanong ko sa iyo, bro, magpapakita ka ba kay Brother Wendell ngayong June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate? Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Kahit sino. Kahit nga sigit gano ang ko eh. Okay, bro. At least nag-like sa'yo na ikaw ay haharap. Ay, oo. So, walang problema sa kanya. Kahit sigit gano pa, walang problema sa kanya. Ang problema lang, di siya makita. Yun. At sabi niya, napansin niyo, patawagin mo si Wendell Talibong sa akin. Patunayan niya na ang Roman Catholic mabasa sa King James Version. Kaya nga tinawagan natin. Ang nag-opos. 6, 3, 9, 7, 5, 7. Ito ang pag-usapan natin dito. Pag mayroong tatawag, ang pag-usapan natin,
patunayan nyo, basahin nyo sa Biblia. Pag mayroong pagkaya nyo patunayan or basahin na yung Katoliko, Romano Katoliko nyo ay nasa Biblia. Sa King James Version. Tawag kayo. Yung gustong tumawag, mag-message muna kayo. Wag didiretso tatawag. Mag-message kayo, magpakilala kayo. Magpakilala kayo. Si ano ito, gustong pumasok. For example, si ano ito, si Wendell Talibong ito, gustong pumasok. Sige. Malapit na akong matapos. Bukas na lang, alas 6. Ayun. Basta, iyon na. Maraming salamat, Pastor. At least, enjoy silang nakikinig sa iyo. No? At di naman tayo kalaban. At kahit na sinabi mong naloko ka, niloko kita, kahit di ka nagpakita, pero tandaan mo, di tayo kalaban. Ngunit, panalangin natin sila. Dami pa na mga nagsusulputang sikta na umanib sa siktang tatag lamang ng tao. Alam naman ng karamihan na ang pandaraya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Ipagdasal po natin ang mga kapatid na hiwalay sa simbahang Katoliko, sa simbahang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Hesus, San Juan 17:17, Sanctifica eios en veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Itong iyong lingkod. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord